Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Exodo, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 5. Ang pagliligtas kay Moises. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. Napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itong itinago ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahiran ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog. Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tignan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya ito'y ipinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magpagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotions sa book Exodus chapter 2, verse 6 to 10. Nang may abot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang sinabi, "Ito'y anak ng isang Hebrea." Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, "Kung gusto po ninyo, ihahanap ko po kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na iyan." "Sige, ihanap mo ako," sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, "Alagaan mo ang sanggol na ito at uupahan kita." Kinuha ng ina ang sanggol at inilagaan ng malaki na ang bata. Dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y itinuring na anak nito. Sinabi niya, "Iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya." Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 2 kabanata ng Exodo, versikulo 11 hanggang 15. Nang tumakas si Moises. Nang binata na si Moises, dinalaw niya ang kanyang mga kababayan at nakita niya ang hirap na tinitiis ng mga ito dahil sa mabibigat na gawain. Nakita pa niyang sinasaktan ng isang Ehipsyo ang isang Hebreo. Tumingin-tingin siya sa paligid. Nang wala siyang makitang tao, pinatay niya ang Ehipsyo at tinabunan ito ng buhangin. Nagbalik siya kinabukasan at may nakita siyang 2 Hebreong nag-aaway. Tinanong niya ang may kasalanan, "Bakit mo sinasaktan ang kapwa mo Hebreo? Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang mga siwa at humatol sa amin? Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa Ehipsyo?" Tanong nito sa kanya. Natakot si Moises nang marinig niya ito at noon niya nabatid na may nakakita pala sa ginawa niya sa Ehipsyo. Nakarating ang balita kay Faraon, kaya ibig niyang ipapatay si Moises. Ngunit ito'y nakatakas at nakarating sa Midian. Pagdating sa Midian, naupo siya sa tabi ng isang balon. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 2, versikulo 16 hanggang 20. Dumating naman ang 7 anak na babae ng pari roon upang sumalok ng tubig at painumin ang kawan ng kanilang ama. Ngunit may dumating na mga pastol at itinaboy sila. Nakita ni Moises ang pangyayari, kaya sinakluluhan niya ang mga babae at tinulungang magpainom sa kawan. Maagang nakauwi ang mga babae, kaya tinanong sila ng kanilang amang si Reuel, "Bakit maaga kayo ngayon?" "Mangyari po, ipinagtanggol kami ng isang Ehipsyo laban sa mga pastol. Sinalok niya kami ng tubig at pagkatapos pinainom pa niya ang kawan," sagot nila. "Nasaan siya? Bakit di ninyo isinama rito at nang makasalo natin sa pagkain?" tanong ng ama. At ipinatawag nga si Moises.
Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 2, verse 21 to 25. At si Moises ay natuwa na makisuno sa lalaking yaon at kanyang pinapag-asawa kay Moises, si Zipporah na kanyang anak. At nanganak ng isang lalaki at kanyang pinanganlan na Gersom sapagkat kanyang sinabi, ako'y nakipamayan sa ibang bayan. At nangyari pagkaraan ng maraming araw na ang hari sa Ehipto ay namatay. At ang mga anak ni Israel ay nagbuntong hininga dahil sa pagkaalipin. At sila'y dumaing at ang kanilang daing ay umabot sa Diyos dahil sa pagkaalipin. At dininig ng Diyos ang kanilang hibik at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At nilingap ng Diyos ang mga anak ni Israel at sila'y kinilala ng Diyos. This is the word of God. Amen.